O talagang kagimbal-gimbal mga kababayan, yung mga nadidiscover, nakakalkal na ebidensya sa paggamit po ng confidential funds ni Inday sa pagpapatuloy na investigasyon ng Committee on Good Government and Public Accountability ng Kongreso. Talaga pong sinimot. Asinimot. Ito yung balita ngayon. People's Tonight. Safe house rental. 6 Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Pulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Pulsa, what you see is what you get. You decide. 16 million simot sa loob ng 11 days. May safe house po mga kababayan na nirintahan yung Office of the Vice President na ang amount mga kababayan 45,000 per day in 11 days. At mayroon pa na nirintahan in just one day, ubos mga kababayan 500,000. Sabi ko nga, baka yung 45,000 per day, baka sa ibang bansa na yon, doon itinago yung informant kasi sobra po kamahal. At yung 500,000 per day naman po, baka sa Planet Mars na yon. Itinago mga kababayan yung informant sa Planet Mars. Masyadong napakamahal mga kababayan. Kaya sabi dito, sa pagdinig ng House Committee on Good Governance and Public Accountability, ngayong Huwebes, gumastos umano ang tanggapan ni Vice President Sara Duterte ng 16 million pesos sa loob ng 11 days o 11 araw noong 2022 para sa pag-upa ng safe house. Ganon katindi mga kababayan. But before ko ibigay sa inyo yung full story ng mga kagimbal-gimbal, umaalingasaw na paggamit ng confidential funds, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. So balikan natin ang ating mga kwento ngayon po. Mga kagimbal-gimbal na mga pangyayari mga kababayan na paggamit ni Inday ng confidential funds. Yan sabi dyan, OBP gumastos ng 45,000 pesos kada araw para sa safe house rental. So sa hearing ngayon mga kababayan, ipinakita ni Antipolo City Representative Romeo Acop ang larawan ng mga acknowledgement receipt ng binayaran di umano ng Office of the Vice President para sa pag-upa ng mga safe house. Makikita sa mga acknowledgement receipt na may pitsang December 21, 2022 na isinomiti ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte ang halagang 500,000 na ibinayad umano sa rental ng safe house na ginamit ng 11 araw. Habang sa isa pang acknowledgement receipt, may pitsang December 22, 2022 na may amount na 750,000 ginamit din umano sa pag-upa ng safe house ng OBP. Iba-iba yung amount mga kababayan. May 500,000 nga po na ginamit lang one day. Anong klaseng safe house? Sabi ng ating mga congressmen. Bakit ganon kamahal? Samantala, aminado naman ang kinatawan ng COA na wala silang kaalam-alam kung ano ang itsura ng mga safe house na inupahan ng Office of the Vice President na ikinagulat ni Acop. No information, Mr. Chair. Sinabi ni Attorney Gloria Camora, team leader ng audit team, na nag-imbestiga sa 125 million confidential fund ng OBP na natunaw sa loob ng 11 days noong December 2022. No information, Mr. Chair.
Tingin ninyo mga kababayan, karapat dapat ba to na maging susunod na Pangulo ng ating bansa? Kawawa niya, Mr. Maravillas, ang kaba ng gobyerno. Balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ang ating video at huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, Aleco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan po mga bagong clients namin. Napakaganda at colorful at napakalinis ng aming gym po. Pati mga foreigners po pumupunta sa amin, mga British tourist po sila dito sa Legazpi. Na-set up na rin po yung aming mga brand new gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kasukasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravillas. Talaga ng anyang sinimot. Simot, mga kababayan. Okay, pakinggan po ninyo yung parte ng pagtatanong po ni Akop sa kanang mga kasama niya sa Congress, chaired by Congressman Joel Chua ng Maynila. So ito po yung public hearing kanina, committee hearing ng House of Representatives. Pakinggan natin mga kababayan yung pag-uusap kanina. Si Akop. That is what you're trying to tell us. It is since it's just compliance, sir. Kaya nga. In Laking other words, problema ng para COA. bang ang sinasabi nyo sa akin, I do not know how my other colleagues would take that. Pero parang ministerial na lang yung trabaho nyo pala. Hindi chine-check po If we read kung paano through the ginastos. joint circular, That is sir. what you're trying to tell me. Basta't nag-submit daw ng dokumento, Ministerial lang hindi pala man yung chinek trabaho. kung totoo. Masarap na trabaho yan. Yung pag tignan natin ang liquidation report, ang nakalagay lang dito ay ginastos ng Office of the Vice President the amount of 125 million from December 21 to 31, 2022 or 11 days. And this was certified by the Vice President, by the Special Disbursing Officer, Madam Gina Acosta,
and the chief accountant, Madam Julieta Villa del Rey. Would that be correct? Yes, Mr. Chair. Now, kung babase naman po tayo dun sa accomplishment report, ang makikita lang natin dito ay gumastos ang Office of the Vice President ng 125 million from December 21 to 31, 2022 for surveillance and monitoring activities in 132 areas. Dito rin, wala tayong magawa. Kagaya ng sagot ko nyo sa akin, we have no choice but to check the documentary evidence of payments submitted by the office para malaman kung saan or paano ginastos ng OVP yung 125 million. Yun po yung pinararating nyo po sa amin. Ayan po yung 16 million. May acknowledgement receipt lang po na sinubmit si Inday. Kung paano ginamit, hindi na po chinek. Ganon katindi. Kaya pati yung kuha po, may problema. Ituloy natin yung pagtatanong ni Akop. So, yung titignan po natin talaga is yung pinakita natin na acknowledgement receipt, ganyan lang talaga ang format. That is what... Nakalagay lang ang amount, pangalan at signature ng tumanggap, at date kung kailan niya ito natanggap. That is it. Yes, Mr. Chair. Yun yung sinubmit po nila sa amin. And COA does not try to determine kung sino man yung taong yun, existing ba siya o hindi. You do not. No, Mr. Chair. No, thank you. Para Kita lang for mo. my information. May diferensya talaga po. So, do not May have diferensya. any means, Pati yung kuha, or you do not kinonsinte. exert para ma-determine kung totoo yung mga nakalagay sa acknowledgement receipt. You just take it hook, line, and sinker na totoo po yan. Mr. Chair, probably we could, but given the limited manpower po of the ICFAO, Ni walang ID yung tao na sinasubmit. no, Mr. Chair. No, wala. Talagang sikretong-sikreto. What was submitted to us, that is what we audit, Mr. Chair. Okay. Ginamitan talaga po ng black Pwede ko magic. rin ba i-conclude na walang paraan ng COA para malaman kung gagawa-gawa lang acknowledgement receipts na ito? If we base it on the joint circular, it is no. Pakisagot niyo po yung aking katanungan. Hindi ko po tinatanong yung tungkol sa joint circular or whatever. Ang katanungan ko po wala pong paraan na magagawa ang COA para malaman kung gawa-gawa lang ang mga acknowledgement receipts na sinubmit. Would my statement be correct? Yes, Mr. Chair. I beg your pardon? Tama? Tama po. Okay. Sa madaling salita, kahit na sabihin natin hindi naman talaga natanggap ng isang tao yung amount of 500,000 for the payment of the safe houses, kagaya na nakalagay kanina, hindi talaga sinusuri ng COA ito. Talagang hindi kasama sa inyong job description na suriin ito. In spite of the fact na sinabi nyo kanina na nire-review nyo naman yung mga dokumentong ito. Tama? Yes, Mr. Chair. Yes. May Actually, problema ang COA. Hindi ito ang aking pinagkakabahala Kung tutuusin natin, at least, kung nakalagay dyan, Juan de la Cruz ang full name, pero may nakikita akong acknowledgement receipt sa mga sinabmit po ninyo na initials lang ang nakalagay. Instead na, for example, Juan de la Cruz, J. Cruz lang ang nakalagay na tumanggap ng amount of 500,000 for the payment of safe houses. Malamang mga gawa-gawa mula sa lang po. Office of the Vice Mga President. fictitious siya.
kung ganitong proof lang ang papasa na sa COA, wala na talaga kayong paraan para matanong yung taong tumanggap ng pera. Di po ba? Yes, Mr. Chair. It is really yung pag sa Intel and Confi Fund po, there's no verification. Also, even if we have means right now, yung manpower po ng ICFAO cannot handle if alone itong si OVP, we cannot verify all those people, and we audit all confidential and intelligence funds for the whole country. So, hindi po kaya for now, Mr. Chair. You did not find it, shall we say, unusual for an amount or the amount of 125 million ay magamit ko sa 11 days? Well, personally, malaki nga po siya, but Hindi. Personally, sinabi mo. yes po. Personally, you find it unusual? It could be na medyo malaki nga po yung amount. And hindi mo, wala kang ginawa? Since You they've, found it unusual and yet wala kang ginawa? since they've submitted all the requirements under the joint circular, Tama na. okay na po, Mr. Chair. May problema talaga. Thank you, Mr. Chair. Marami pong salamat, Madam Kawa. Thank you, Mr. Chair. Congressman Akop. Ako po yung susunod na magtatanong. Susundutin ko lang po yung line of questioning ni Congressman Akop. Attorney Camora, pasensya na po kayo. Kayo po uli ang matatanong ko po. Batay po dun sa Joint Circular number 2015-01, ang isa po sa mga requirement po para sa liquidation po ng Confi Fund ay yung tinatawag po nating accomplishment report. Tama po ba? Yes, Mr. Chair. Okay. Pwede po bang pakita po dito yung accomplishment report sa ating TV? Yan, ito po. Yan po yung yan, ito po yung accomplishment report. So ang laman po ng accomplishment report, makikita po natin dito, nakalagay po dyan yung period covered. Yan po. Ito po, ibig sabihin po nito, ito yung Purchase araw ng o information, 14 million. na covered kung saan ginastos. Kamahal naman po. Itong surveillance Anong and klaseng monitoring. Tama po information ba? yun? Bakit kailangan mong bayaran 14 million, Tama po, 11 Mr. days? Man sa actual outcome o accomplishment, nakalagay po dito yung mga dahilan kung ano po, saan po ginamit yung pera. Tama po ba? Tama po, Mr. Chair. Okay. At doon naman sa amount utilized, ibig sabihin, ito po kung breakdown ng amount, kung paano po ginamit o kung saan ginamit. Tama po ba? Tama po, Mr. Chair. At syempre, nandito po sa baba niyan, yung special disbursing officer at saka po yung nag-approve. Tama po ba? So yan ang, bali yan ng laman ng accomplishment report. Tama po ba? Tama po, Mr. Chair. Okay. So base po dito, dito po makikita po natin yung sa letter C, rental of other incidental expenses relative Firmado to the ni Inday. maintenance of safe houses. Dito po sa rental ng safe houses ng OVP, hindi po ito nagre-refer sa long-term lease. Tama ba? Hindi po, sir. We have no way of knowing. Tama po Yes ba? po. Okay. Basta't ang itong list na to naka-pertain lang doon sa period covered, which is yung December 21 to December 31. Tama po ba? 11 Yes, days Mr. lang. Chair. So, ibig sabihin, ito nakalagay po dyan na 16 million. Ito lang po yung covered niya. Yung December 21 up to December 31. Yes, Mr. Chair. Okay. Yun yung time po na... Yun yung time na ginastos itong 16 million. Yes, Mr. Okay po? Chair. Yes, Mr. Okay. Chair.
So batay po dito sa joint circular na ginawa po sa OBP sa accomplishment report na to, ang DEPS po, yun ang source ng file. Tama po ba? Ang DEP, ang ibig sabihin po ng DEP, document evidencing payment. Tama po ba? Yes, Mr. Okay, Chair. so ang document evidencing payment is the acknowledgement receipt. Yes, Mr. Chair. So wala na pong iba. So hindi po, wala po dyan yung contract of lease, Wala po, Mr. wala Chair. po. So talagang pinaka-ebidensya lang niya na tinatawag natin is yung acknowledgement receipt na yung tao o kumpanya nakatanggap ng ganitong amount base po sa bayad. Tama po ba? Yes, Mr. Chair. Tama Okay, po. tama. So sa madaling salita, dito po sa 125 million na rent na confidential fund, lahat po yan, ang pinaka-ebidensya lang niya is acknowledgement receipt. Regardless, kay food, kay rentals, kay reward, lahat po yan pare-parehas lang yung ebidensya. Yes, Mr. Which is Chair. acknowledgement receipt. Tama po ba? Tama po, Mr. Chair. Okay, walang OR, wala lahat. Wala po, Mr. Okay. Chair. Tama. Walang OR Punta po po. tayo dito sa rental ng houses. Pinirmahan Ano lang. pong specific mandate o programa ng OBP kung saan kinakailangan po ng OBP ang mga safe houses? Mr. Chair, May alam po ba kayo? ang nakalagay lang po dito sa accomplishment nila is yung program nila which is safe implementation of OVP initiatives and confidence building. So, sinong mga itinago ni Day? ito, wala, without giving names, meron po ba kayong idea o alam kung sino po ang nila dito sa safe houses na to? Sino ang yung mga itinago ni pinatiran nila? Day? No, Mr. Chair, since it's a safe house. Sino-sinong tao? So hindi Hindi po binidivulge. pwede, yes, Mr. Chair. Okay. Pupunta po tayo dito sa isang acknowledgement receipt worth 1 million pesos. Napansin ko po dito, wala po dito sa acknowledgement receipt na kahit na anong detalye ng safe house. Hindi po nakalagay kung saan, wala pong lease contract, wala pong kahit na Grabe. anong detalye, except yung name lang po ng owner. Tama po ba? Tama po, Mr. Chair. Okay. At dun sa, at kung mapapansin din po ninyo, whether 1,500,000, 750,000, ang template po nila ay pare-parehas. Yes, Mr. Chair. Okay. Based po dito, sinasabi po ninyo sa liquidation ng OBP Confidential Fund, yung 2022, 34 ang acknowledgement receipt. At tama po ba? Yes, Mr. Chair. Okay. Tama At kanina, sinabi po ninyo, sa 34 na to, 34 po yung safe houses. So, ibig sabihin, isang resibo represents one safe house. Tama po? Yes, Mr. Chair. Okay. May idea po ba kayo dito sa safe house na to kung ito po ba ay bahay, kondo, o kung ilang palapag? Wala po, Mr. Chair. Wala pong Wala po information. Lahat Kung ano wala. lang- So, ibig sabihin, wala kayong alam na detalye. No details, Mr. Chair. Okay. So, lumalabas din po dito, in 11 days, ang nagastos po nila sa safe houses is 16 million. Yes, Mr. Chair. Ayan po. Okay. Ano po yung pinakamurang safe house na kanilang nirentahan in 11 days? Yung pinakamura po. Magkano po yun? Mr. Chair, it's 250,000 po. Ang pinakamurang safe house na kanilang nirenta in 11 days is 250,000. 250,000, Mr. Chair.
Okay. At ano naman, magkakano naman po yung pinakamalaki? Mr. Chair, meron pong 1 million po, Mr. Chair. Okay. So base po dun sa inyong official receipt o base po dito sa official receipt na kanila pong in-issue at dito po sa pinakikita po sa atin, may dalawa po ditong nakalagay na 1 million. So ibig sabihin po ba may dalawang safe houses sila na nirentahan in 11 days worth 1 million? Tama po ba yun? Tama po, Mr. Chair. Tama, okay. At dito po, nakalagay din po dito sa isang OR na worth 1 million, binayaran po nila to dated December 26 at yung isa naman dated ba ito isa? December 28. Tama po, Mr. Chair. Dalawa po kasi yung interpretation ko niyan. Ano po bang tama? Ito pong 1 million na to ay for 11 days, which is December 21 to December 31. O dahil po dung sa date of payment December 26, doon po nagsisimula yung rentals. So 26, 27, 28, 29, 30, 31, which is 6 days. At doon naman po sa isa, December 28, which is 4 days. So yung bang 1 million na binayad nila na December 28, yung 1 million na yun in 4 days o in 11 days? Mr. Chair, it just means na yung date na yun po, nabayaran yung recipient po. Pwede But it pong- does not follow na yun yung period covered. Yes, Mr. Chair. Pwede pong... Hindi ka ba nagtaka na minsan na wala na hindi ka naman, hindi po ba kayo nagtataka, di ba normally po sa mga rentals, magbabayad ka muna bago ka mag-occupy? Yes po, sa normal rental po. So ito po hindi normal. It's a safe house, Mr. Chair. Hindi. Tama po, I understand na safe house. Pero di ba na normally po pagka ganyan po, may mag-uupa, pag-uupahan po ninyo ang isang lugar, hindi ka naman makakapag-occupy nang hindi ka muna nagbabayad. Minsan, meron nga pong down payment, meron pang advance payment. Karamihan, Hindi, di ba yun naman, meron ka bang instance na nauna muna yung pagpasok bago yung bayad? Meron po bang instance na ganun? Nangyayari po ba yun? wala po akong information. Wala pong kung information. may ganun Kasi po. ang normally po, magbabayad ka muna bago ka papayagan ng may-ari na pumasok ba? Yes, Mr. Chair. So Malamang ito po, lahat dito, pwede rin naman na sinalamang ka yung po. payment ng 1 million is just for 4 Alatang days. sinalamang ka lahat. Possible din naman siya, Possible Mr. din. Tama po. Chair. Mr. Chair. Yun. Hindi po ba kayo nagtaka na sobrang mahal nun? Yung 1 million in just 4 days? Anong klase pong safe house to? 250,000 per day. May swimming pool po ba tong safe house? May wifi? Sa BGC? May pakikita po ako sa inyong Hindi na sinagot. isang resort sa Shangri-La. Shangri-La, Boracay. Yan. 25,000 Per per day night lang. po nito is 22,500. This is a O, high-end 22,500. luxury resort. It is just 25,000 per day. O, 25,000 per day. Luxury resort na sa Boracay. As compared po natin dito sa 1 million, bali magkano po lumalabas yung 1 million per day in 11 days? Magkano po ba yon sa 11 days, yung 1 million? Mr. Chair, 90,000 90,000 Matindi. 90,000 Yes, Mr. Chair. per day. as compared po dun sa luxury resort with 25 complete lang. amenities.
much worse kung 4 days. Yung 1 million. Magkakano po lumalabas yun in 4 days? 250, Mr. 250,000 per day. Kayo nagtaka kung bakit ganun Sinimot kamahal? talaga po. Wala Hindi po naman kayo nagtaka. kaming Titiwalaan information natin po kung na gaano maging kalaki Pangulo. building po. Yung information kung gaano po kalaki yung building. Okay. May papakita pa rin po ako sa inyo. Yung mga condo unit po sa BGC. Yan po. 90,000 per day. 90,000 per month sa BGC Taguig po. Napakaganda na po. Hindi High-end po yan condo 90,000 per day. That is 90,000 per month. per month ang rental po dyan sa BGC. Ganyan po ba ang itsura nung rest house na narenta? Wala Yun- pong information. Wala po kaming information on the anong wala. klase pong safe house. Grabe talaga po pakalunok ng confidential Alam po funds. ninyo, medyo dapat nung tinitignan po ninyo, nagtaka na kayo sa laki po in 11 days eh. 16 million, very glaring na po yun eh. Now Noong you know December kung bakit 28, ayaw matanong ni 2022, Inday ng Congress. Ang Ayaw niya. binayaran po nila At sa ayaw rentals mag-take off. is worth 2.850. Tama po ba? Yung petsang December 28, 2.6 million. At nung December 27, 3.7. At nung December 29. So in just 3 days, nagbayad po sila ng 8.750 million Tindi. for the rentals. Hindi po ba parang bumili na po sila ng bahay niya? Pwede. Bumili na ng Tama mansyon. po Chair, ba? hindi po allowed ang purchase ng Ayun, safe house. hindi allowed yung purchase. Since kailangan pong... Yes. Hindi rin allowed yung construction. Tama ba? Yes, Mr. Chair. Okay. But that amount is equivalent to one house. 8 something million. 8.7 million. Tama po ba? Lalong-lalo na kung sa probinsya. And we have 30... Ilan to? We have 32 ba to? 32 safe houses. 34 acknowledgement receipt. Total amount of 16 million in 11 days. Yes, Mr. Chair. Hindi po ba kayo nagtaka doon? Sa amount? Since safe house naman po siya, Mr. Chair. Kasi hindi allowed. Hindi naman po rin namin alam kung ilan ang sine-safe house, ilang... Kasi kanina sinabi po ninyo, Walang one receipt idea yung kuha po. is equivalent to one safe. One- Tama po ba? Tama po. Pero kung ilan yung taong ilalagay doon, Ganon Kung sino mga katindi. yun, Mga wala po kababayan. Pupunta po tayo dyan. Binabanggit po ninyo. Balik po tayo dun sa Kaya accomplishment tama po report. na tinanggalan ng confidential funds po si Inday. Doon po sa provision of medical and food aid. Pwede po bang yan, provision of medical and food aid amounting to 42 million. 40 million. Mr. Ay, Chair. 40 million. At sa akin dito, 42. Okay. Amounting to 40 million. So that, dito po sa ayan po. Ayan. Dito po sa February 6 to March 29, 2023. Provision of medical and food aid in the amount of 42 million.
Ito pong 42 million, ilang araw po ang covered nito? Um, 53 days? Tama po ba? February 6 to March 29. From February 6 to March 29. Ilang days po to? 53? Yes po, Mr. Chair. Okay, 53. So lumalabas po, that is equivalent to 840,000 per day, more or less. Tama po ba? Tama po, Mr. Chair. Okay. Sa isang araw po, gumagastos sila ng 840,000 para po sa pagkain at sa medicine. Ang tanong ko po, ilang informant po ba yung kanilang binibigyan ng gamot at pagkain para makakonsume ka ng 840,000 sa isang araw? Kasi pagpalagay na po natin na 2,000 po ang isang sako, that is equivalent to 420 sacks of rice a day. Mr. Chair, based sa documentary evidence of payment, Pakilakas po. Matindi there po. were 460 sacks. 119 Maubos mo yun? recipients. 19 na acknowledgement receipts po. 119 na acknowledgement receipt. So, ibig sabihin nito, 119 na informant? Ang tumanggap po. Ha? Lahat po yun may kumakain, syempre. 119 po na acknowledgement receipts siya, pero wala pong details indicated kung ilang Informants ang kanilang... tao ang nabigyan po, Mr. Chair. Kasi nakakagulat lang. Kasi sa 840,000 po, parang grabe namang... Sa dami namang pong pinakain nito in a day. At ang dami rin pong nagkasakit. May pandemic Nagkaroon siguro. po ba ng peste dito sa lugar na to para ganun po gumastos ng... Pandemic siguro po. So again, dito po sa food and medicine, same DEPS. Ibig sabihin, same din po yung evidence na kanilang inilabas, which is yung acknowledgement receipt. Tama po ba? Tama po, Mr. To justify ito pong purchase of medicine and food. Tama po ba? Chair. Tama po, Mr. And Chair. same format. Tama po, Mr. Chair. Same format. Same format for the rentals and same format for the medicine and food. Opo, Mr. Chair. Okay, so pare-parehas po. Now, I will show you the ni Camora, since kayo po ang official na COA ng Intelligence and Confidential Fund of Audit Office, kabisado nyo po more or less yung mga expenses items na kasama sa accomplishment report ng OBP. Tama po ba? Tama po, Mr. Chair. Okay. Now, to refresh your memory, I am showing the relevant portion of the accomplishment report indicating the expense items covered by the 125 million confidential fund. Pwede po ba paki-flash yung actual outcome ng accomplishment? Okay. Bilang parte po ng COA, ICFAU, familiar po ba kayo sa DILG Memorandum Circular number 99-65?
revised guidelines relative to the utilization of funds for intelligence or confidential purposes. Mr. Chair, isa po siya sa yung dating guideline. Yan po yung dating guidelines. Okay. So kung mapapansin po natin, maliban na lang sa mga purchase of ammunition, pareho po at nagmamasyang item sa DILG Memorandum Circular at sa accomplishment report na ginawa ng OVP. Tama po ba? Tama po, Mr. Chair. Bali yung template at copy-paste ang expense items. Tama po ba? Tama po, Mr. Chair. Tama po? Tama po, Mr. Chair. Okay. So, alam niyo po ba na yung tinatawag na DEPS, ito po yung documentary evidence of payment or document evidencing payment. Tama po ba? Tama po, Mr. Okay. Chair. So, ito pong DEP na ito ay makikita sa Joint Circular number 2015-01. Tama po ba? Tama po, Mr. Chair. Okay. Ang DPE ay nagsisilbing requirement o supporting documents para sa utilization ng confidential fund. Tama po ba? Tama po, Mr. Chair. Now, I am showing to you Section 4.12 of the Joint Circular. So, nakalagay po dito, disbursement from confidential fund shall be supported with documentary evidence of payment, among others, which shall be submitted to the ICFAU in a sealed envelope signed by SDO. So ito pong DEP ay hindi kasama sa requirement na nakasaad sa DILG Memorandum Circular. Tama po ba? Tama po, Mr. Chair. Okay. Paki-confirm nga po, under sa DILG Memorandum Circular, documentary evidence of payment or DEPS are not required for liquidation of confidential fund? Under the DILG Yes, Memorandum MC po. Circular. Yes, Mr. Chair. So dun sa DILG, yung documentary evidence ng payment eh hindi nire-require sa liquidation. Nung time na to po na ito ang Yun ang sinusunod. sinusunod. Okay. And this is for LGUs po, since DILG. LGUs, tama po ba? Since Okay. DILG po ang... Now, please also confirm that DEPS only became a requirement under the Joint Circular number 2015-01. Yes, Mr. Chair. Okay. In fact, ito pong DEP ay kasama sa mga items na nakapaloob sa certifications na ini-issue ni Special Disbursement Officer Gina Acosta para sa liquidation reports per quarter. Tama po ba? Tama po, Mr. Chair. Okay. Pakikita ko po sa inyo yung certification dated January 10, 2022. Yan po. Ayan o. Yan. Tama po ba yan? Mr. Chair, hindi po ito yung template ng... Yan po yung dating January 10, 2020. Ibig sabihin, hindi pa po siya yung OBP. Tama po ba? Opo. Yes, Mr. Chair. So parang mayor pa po siya nito. Tama po ba? Ito sa LGU. Tama po ba? Sa Vice President na pala siya. Tama? yes, Mr. Okay. Chair. Now, Office of the Vice President, First Quarter Confidential Fund Accomplishment Report dated March 30, 2023. Pakikita rin po namin sa inyo. Yung March 30, 2023. Yan. Template po itong certification na to, di ba? Yes, Ito Mr. po yung Chair. template. Yes, Okay. Mr. Chair. Na kinuha mismo sa Joint Circular. Yes, Mr. Chair. Okay. Now, dumako po tayo dun sa Audit Observation Memo for the 2023
first, second, and third quarter confidential fund. Common deficiency po na tinatawag sa AOM na to ay lack of DEPS as proof that the said confidential fund was dispersed. Tama po, Mr. Chair. Tama po? Tama. Tama po, Mr. Chair. Ang rason po kaya kung bakit walang DEPS na inattach ang OBP ay ang ginagamit nilang batayan o standard sa pag-liquidate ng Confi Fund ay yung lumang DILG Memorandum Circular. Ano po sa tingin ninyo? Pwede. Pwede, Mr. Chair, since dati hindi pa po required ang DEPs. So marahil ito na yung nakasanayan na guidelines ng staff ng OBP sa pagli-liquidate po ng Confi Fund na galing po sa Davao. Tama po ba? Pwede, Pwede. sir. Pwede po, tama? Yes, Mr. Chair. So, ibig sabihin, kaya po nagkaroon po ng ganyan dahil parang yung nakakagawian po nila dati, yung pa rin ang ina-apply nila sa ngayon. Tama po ba? Tama po, Mr. Chair. Okay, thank you. Yun lang po. Confirm po, sinimot. Kagimbal-gimbal, yung paggamit mga kababayan ng Confi ni Inday, malamang matuluyan si Inday. Mapailan ang kaso mga kababayan na plunder. But anyway, hintayin po natin ang mga susunod na pangyayari. Sabi nga, papuntal pa lang tayo sa exciting part.